explaining the different offices and government under the executive branch. Ano nga ba ang executive branch? Ang executive branch ay pinamumunuan ng Pangulo na responsable sa pagpapatupad ng mga batas, pangangasiwa ng pang-araw-araw na kaganapan sa pamahalaan at pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Narito ang different offices and government under the executive branch in the Philippines. Una ay ang Department of Education or DepEd. It formulates, implements, and coordinates policies, plans, and programs for basic education. Sila ang nagpaplano, nagpapatupad ng mga programa para sa edukasyon at namamahala sa basic education mula kindergarten hanggang senior high school. Halimbawa na lamang ang pagbibigay ng libreng edukasyon sa pampublikong paaralan at pamimigay ng mga aklat para sa mga mag-aaral. Sunod naman ang Department of Health or DOH. It ensures access to basic public services. Tinitiyak nila ang pagkakaroon ng sapat na serbisyong pangmedikal at pangkalusugan. Halimbawa na lamang ang pagbibigay ng libreng bakuna sa mga bata at sa mga buntis, pati na rin sa mga matatanda. Sunod naman ang Department of the Interior and Local Government or DILG. It promotes peace and order, ensures public safety, and strengthens local government units. Sinisiguro nila ang kaayusan at kapayapaan sa mga komunidad. Halimbawa na lamang ang pangangasiwa sa mga lokal na pamahalaan at pagbabantay ng mga pulis o Philippine National Police or PNP. Sunod ang Department of Agriculture or DA. It promotes agricultural development by providing support services. Tinutulungan nila ang mga magsasaka at pinapaunlad ang agrikultura. Halimbawa na lamang ang pagbibigay ng libreng binhi at mga kagamitan sa mga magsasaka. Sunod ang Department of Environment and Natural Resources or DENR. It protects, conserves, and manages the environment and natural resources. Pinapangalagaan nila ang kalikasan at likas na yaman. Halimbawa na lamang ay ang pagsasagawa ng mga tree planting activities. Sunod ang Department of Labor and Employment or DOLE. It promotes gainful employment opportunities. Tinutulungan nila ang mga tao na makahanap ng trabaho at pinoprotektahan nila ang mga manggagawa. Halimbawa na lamang nito ay ang pagsasagawa ng mga job fairs sa iba't ibang lugar. Sunod naman ang Department of Social Welfare and Development or DSWD. It provides social protection and promotes the rights and welfare of the poor, vulnerable, and disadvantaged individuals and families. Tinutulungan nila ang mga mahihirap at nangangailangan sa pamamagitan ng mga programa ng gobyerno. Halimbawa na lamang ay ang pagbibigay ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or PORPIS. Sunod naman ang Department of National Defense. It ensures the security of the Philippines from external and internal threats. Pinangangalagaan nito ang seguridad ng bansa laban sa mga banta. Halimbawa na lamang ay ang pagpapadala ng mga sundalo sa mga lugar na may kaguluhan. Sunod naman ang Department of Finance. It manages the government's financial resources and formulates fiscal policies. Pinamamahalaan nito ang pera ng gobyerno at gumagawa ng mga pulisya ukol sa buwis. Halimbawa na lamang ay ang pangongolekta ng buwis sa pamamagitan ng Bureau of Internal Revenue or BIR. Sunod naman ang Department of Foreign Affairs or DFA. It manages the Philippines diplomatic relations. Pinangangasiwaan nito ang ugnayang panlabas ng Pilipinas. Halimbawa na lamang ang pagbibigay ng consular services sa mga Pilipino sa ibang bansa. Sunod naman ang Department of Justice or DOJ. It administers the legal affairs of the government. Tinitiyak nito ang tamang proseso ng hustisya sa bansa. Halimbawa na lamang ay ang pag-iimbestiga sa mga kaso ng krimen at korupsyon. Sunod ang Department of Public Works and Highways or DPWH. It plans, designs, constructs, and maintains infrastructure projects. Nagplaplano at nagsasagawa sila ng mga proyekto
sa infrastruktura tulad ng kalsada at tulay. Halimbawa na lamang ay ang pagpapatayo ng mga bagong kalsada at pag-aayos ng mga tulay. Sunod naman ang Department of Transportation or DOTR. It promotes and develops a reliable and efficient transportation system. Tinitiyak nito na mapabuti ang sistema ng transportasyon. Halimbawa na lamang ang pagpapalawak ng mga linya ng tren sa Metro Manila. Sunod naman ang Department of Trade and Industry or DTI. It promotes trade and investments. Sinusuportahan nito ang mga negosyo at pamumuhunan sa bansa. Halimbawa na lamang ang pagbibigay ng mga loan at training sa mga maliliit na negosyante. Sunod naman ang Department of Tourism or DOT. It promotes and develops the tourism industry. Pinapaunlad nito ang turismo sa ating bansa. Halimbawa na lamang ang paglulunsad ng mga kampanya upang hikayatin ang mga turista na bumisita sa Pilipinas. At ang huli ay ang Department of Information and Communication Technology or DICT. It develops and promotes ICT infrastructure, services, and regulations. Tinitiyak nito ang maayos na komunikasyon at teknolohiya sa bansa. Halimbawa na lamang ay ang pagpapabuti ng mga internet connectivity sa mga probinsya.